Kinabukasan, hindi na ako nagpahatid kay Ethan. Umalis na ako ng maaga at nag-iwan na lang ng note, dahil tulog pa siya nung umalis ako. Pagkapasok ko sa building ay muli akong binati ng guard, at sinuklian ko rin ito. Hinalungkat ko ang aking bag, habang naglalakad sa hallway papuntang clinic. May text galing kay Ethan. Love, you left early. Ako, yup, nandito na ako. Nagluto na ako ng almusal mo. Hindi ko na hinintay ang reply niya, at inilagay na ang aking cellphone sa bag. Binuksan ko ang pinto ng clinic nang tumapat na ako roon. Nang dumating ang lunch break, ay sa cafeteria na ako ng hospital kumain. Hindi ko na rin pinapunta si Ethan, dahil baka makita na naman siya ni Krista, mahirap na. Nasa kalagitnaan na ako ng aking kinakain, nang may umupo sa harap ko. Inangat ko ang tingin ko. Austin. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko siya rito. Ngumisi siya. Hi! Kinunutin ko siya ng noo at hinampas ang braso niya. Ba't ngayon ka lang nagpakita? Saan ka galing? Tanong ko, ngumingiti na rin. Austin shrugged. Sumubo siya sa dala niyang pagkain bago sumagot. Nagbakasyon ako for a month. Need to unwind, sagot niya. Natahimik ako, nang may napagtanto ay napangisi ako sa sagot niya. Can't get over with Athena eh. Asar ko sa kanya. Napailing siya at hindi na sumagot. Ang alam ko ay nililigawan siya ni Caitlyn. Well, hindi lang naman lalaki ang pwedeng manligaw, di ba? You know your strategy to move on was so gay. I laughed with what I'd said. Tumungo siya. Yeah, I already know that. Mas lalong lumakas ang tawa ko. This conversation is so ridiculous. Athena's in Paris for her studies. Nagkaroon siya ng interview nung nakaraan, napanood mo? I casually asked. Tumungo siya. I watched it through Caitlyn's phone. Nanlaki ang mga mata ko. Totoo. Tumungo siya ulit. Okay, he's not fooling me. Mukhang sila pa ata ni Caitlyn ang magkakatuluyan. Oh well, mabait naman si Caitlyn, at matagal ko na ring alam na gustong-gusto niya talaga itong si Austin. By the way, bakit ka nga pala nandito? I asked the question when I remembered. Sinimangutan niya ako at sinaman ng tingin. Bakit, masama bang bumisita? Umiling ako. Of course not, nabigla lang ako. Bigla ka kasing sumalpot. Ngumisi siya. Nagpatuloy kami sa pagkukwentuhan habang kumakain. Tatayo na sana ako pagkatapos kong kumain, nang pinigilan ako ng isang tinig. Doc Alea, hi. Si Krista. I mentally rolled my eyes and greeted her back. I don't want to be rude, even though she had some remaining errors with me. Hi Doc Krista. I smiled, pero I'm sure nagmukhang plastic yon. Nilingon ni Krista si Austin. Ngumiti siya at nagpakilala rito. Good afternoon, tanging sagot lang ni Austin. I smirked. What a cold answer. Mukhang nena si Krista base sa naging itsura niya. Hindi ko naman masisisi si Austin, feeling close naman talaga kasi itong si Krista. Ano mo Doc Alea? Baling ni Krista sa akin. Ngumiti ako. Close friend of mine and my husband, ipinagdiinan ko pa ang huling salita. Tumungo siya. Matagal siya bago nakasagot dahil mukhang may inisip pa. Oh, ba't dito ka nag-lunch sa cafeteria? Where's Ethan? None of your business. Gusto ko sanang sagutin siya ng pabalang but it's rude. We're professionals. Nasa work, tanging sagot ko. Tumungo siya. By the way, our conference will be next week. Are you ready to go? Tanong niya. Tumungo ako. Yes. Krista, we'll go ahead. Okay, ngumiti siya. Umalis na kami roon ni Austin. Habang naglalakad ay nagtanong siya sa akin. Sino yun? Co-doctor ko, Krista Arellano. She's hitting on my husband since yesterday, I said. Natawa si Austin. Wow! Tinanong ko lang kung sino yun, hindi ko naman sinabing mag-share ka ng kwento mo. Binalingan ko siya at sinaman ng tingin. Napailing ako, kahit kailan talaga palagi niya na lang akong pinipilosopo. Nakakainis kasi. I need to burst this out before I explode. Even Ethan doesn't believe me, reklamo ko. Baka hindi naman talaga kasi nilalandi ni Krista si Sir Ethan. Ikaw lang ang nagsasabi niyan, sagot ni Austin nang makapasok kami sa elevator. Humalukip-kap ako. Pare-parehas kayong mga lalaki, patay mali siya.
Malakas ang instinct ko pagdating sa mga ganito. Natuto na ako kay Ma'am Kara, at hindi ko nahahayaang mangyari pa ulit yung ganoon. Tumango siya at mahinang napatawa. Napailing din at napatango. Ang gulo talaga ng utak nito. Palaban ka na ngayon ha. Impressive, mahina pa siyang napapalakpak. I smirked. I know right. By the way, what are your plans now? Back to school. Austin shrugged. I don't know, yet. But I guess I'll be managing our company. Gusto kasi ni Dad na ako na ang mamahala roon. Napatango na lamang ako. Austin's dad is a civil engineer. Ang kumpanya nila ay related sa paggawa ng buildings and houses. They are popular worldwide for the good qualities they offer. Pero syempre, I need to pass the board exams para maging ganap na akong engineer. Well, kaya mo naman yan. Ikaw pa ba? I encouraged. Nang makarating kami sa klinik ko, ay may naghihintay ng pasyente roon. My eyes widened when I also saw Caitlin inside my clinic. Kat, ngumiti siya. Nilapitan siya ni Austin pati ang kasama niyang bata. Hi Doc, bati niya. Nang makabawi ay mabilis akong umupo sa aking swivel chair, at sumandal doon. Hi, naputol ang sasabihin ko nang bumukas ang pintuan. Doc, I'm sorry. Pinapasok ko na po sila kasi yung bata, gusto ka raw makita. Ang sabi ko, maghintay na lang muna sila rito sa loob ng klinik mo, si Zara. I smiled and nodded. It's fine, Zara. No problem. Nang makaalis si Zara ay saka nagsalita si Austin. I forgot to tell you. Magpapa-check up pala itong si Christine. Ngayon ang schedule niya. Tumango ako. Binalingan ko si Caitlin at nginitian. Hindi ko alam na may anak na kayo. How did this happen? Out of curiosity, I asked. Tumawa si Austin at Caitlin. I frowned because I don't know why they are laughing. Anak ng kapatid ko ta ate. Sa amin lang ni Austin nakatira, si Caitlin. Tumango ako ulit, pero nanlaki ang mga mata ko nang may napagtanto. Nakatira kayo sa iisang bahay. Tumango si Austin. Ah, so much informations for this day. What the? Bago pa kami umabot sa mas sensitive na topic, ay pinalapit ko na sa akin si Christine. Christine is so cute. She reminds me of Cronus. Ngayon, napagtanto kong marami na pala akong hindi nalalaman sa mga kaibigan ko. Hindi na ako updated sa kanila. Caitlin is an architect. Ang tibay din niya, hindi niya sinukuan si Austin, kahit noong sila pa ni Athena. At ngayon, ang paghihintay niya ay nagbunga na. They are now happy with each other. I hope Athena will be happy too. Anong nangyari sa kanya? Tanong ko kay Caitlin. She has a fever since last Thursday, nawawala naman tuwing umaga, pero kapag hapon na, bumabalik yung lagnat niya. I frowned. Bakit ngayon nyo lang ipinakonsulta? Baka mamaya ay hindi na simpleng fever ito. I turned to Christine and smiled at her. Baby, what are you feeling right now? Tanong ko. I want to puke. Tumango ako. Is your skin itchy? Do you have rashes? Inilahad ko ang kamay ko para kunin ang kamay niya, upang makita kung may rashes ba siya sa katawan. I forgot to tell. She's getting rashes every night. Nangangati siya bago matulog, sambit ni Caitlin. Tumango ako. Ipa-confine niyo na siya habang maaga pa. Ang mga nangyayari sa kanya, ay symptoms ng dengue. Please confine her for further examinations. Tumango si Caitlin. Kinausap ko pa ng kaunti ang bata, para naman hindi niya isipin na nasusuka siya. Kanina pa rin siya tahimik, at mukhang masama talaga ang pakiramdam. Salamat Doc, si Austin. I smiled and shook my head. It's my work, no problem and you're welcome. Dito na kami, see you. Sige, ingat kayo. Nang umalis sila ay ipinahinga ko na ang sarili ko. Ayon kay Zara ay si Christine na ang huling pasyente ko ngayong araw, kaya pwede nang magpahinga. Pinanood ko ang pag-ikot ng kamay sa wall clock na meron dito sa loob ng klinik. Ang bilis. Parang kanina lang ay kausap ko pa si Austin, at ngayon ay maggagabi na. I played my ballpen on the desk, pampalipas lang ng oras, dahil wala naman akong ginagawa. I checked my phone nang maboard ako sa kakatuktok ng ballpen sa lamesa. 2 texts from Ethan. Love. Hey, I'm going to work now. See you later. I love you.
Sent 9:15 a.m. You ear lunch. Sent 1:30 p.m. I smiled before typing my reply. Ako, susunduan mo ba ako? Naghintay pa ako ng kaunti sa reply niya. When I got no response, I decided to go home by myself. Baka wala pa siya sa bahay. I took taxi so I can go home. Binigyan ko ng tip ang driver, dahil nagdidilim na ngunit hinatid pa rin niya ako. Matanda na siya pero persegido pa rin sa pagtatrabaho. My heart sank a little when I realized it. Wala pa si Ethan. Wala pa kasing kotse na nakapark. Siguro ay hihintayin ko na lang siyang makarating. Nanood ako ng TV nang matapos akong magluto ng hapunan namin. Habang nakaupo sa sofa, ay panay ang check ko sa aking cellphone, dahil baka mag-text siya na mal-late siya ng uwi. Around 8:30 p.m. ay nakauwi na si Ethan. Sinalubong ko kaagad siya sa pintuan pa lang ng bahay, at tinanggal ang kwelyo niya. Where have you been? Tanong ko habang pinapanood siyang maupo sa sofa. Umiling siya at pumikit. Malalim ang kanyang paghinga. Pumunta ako sa kusina at inayan na siyang kumain. Kumain ka na ba? Let's eat. I'm done, he silently said. Napatango na lamang ako. Why I feel like there is something wrong, I don't know. Kumuha ako ng tubig sa ref, at 2 baso. Nagulat ako nang nasa harap ko na siya, Alea. Oh, what now? Bakit? Tanong ko at napainom ng tubig. Once in a blue moon niya lang akong tinatawag na Alea. Alam kong may problema, sigurado ako. You've got something to tell me, Ham. He mumbled. Ha, kumunot ang aking noo. Ano namang sasabihin ko sa kanya? You've got something to tell me, pag-uulit niya. Ngayon ay hindi na iyon tanong, statement na iyon, na para bang may kailangan talaga akong sabihin sa kanya. Natahimik ako, pilit na inaalala kung ano bang dapat kong sabihin sa kanya. Wala talaga akong maisip na kailangang sabihin sa kanya. Ano ba kasi yun? Tinitigan ko siya. Alam niyang hindi ko alam kung anong sinasabi niya. Ugh, my memory is exploding because of this. Ah, you forgot. I'll make you remember it. Tahimik pa rin ako. Hinihintay ang susunod niya pang sasabihin. You're leaving next week. Oh, ito pala yung sinasabi niya. I really forgot to tell him this. This is bad. You're going to Korea and you didn't tell me. This is for my work and you're not telling me. Umiling agad ako. No, hindi sa ganon, nawala lang sa isip ko. I am planning to tell you this. Nung araw din na sinabi sa amin ito, but it slipped out of my mind. I'm sorry. He scoffed. Really, but why? I think you won't tell me. Nawala nga sa isip ko, okay. I am sorry. Tumungo siya. Nanatili siyang nakatayo sa harap ko, at tinitigan ako sa mga mata. Tinitigan ko rin siya. Suddenly, frowned. Where did he got this news? Saan ka nanggaling at kanino mo nalaman ito? Diretsahang tanong ko. It's not important. This is more important than that. I won't sleep in our room for tonight, sagot niya. Oh wow. I crossed my arms. Where did this news came from? I asked again. Umiling siya. Ayaw sabihin sa akin. You'll tell me or I will go back to my parents' house. I smirked. You won't tell me how. Sige, bibigyan kita ng option, Krista told me. Namutla ako sa sinagot ni Ethan sa akin. Umalis ako sa harap niya, at kinuha ang mga pagkain na nakahanda sa lamesa. Now what? Hindi mo talaga sasabihin sa akin na aalis ka sa mas formal na paraan. Pasaring niya. Nilingon ko siya. Ang sarap ibato sa kanya nitong mga pinggan na hawak ko, kainis siya. Hindi ako sumagot. Natatakot ako na baka kapag sumagot ako, ay masumbatan ko lang siya. Ayaw ko ng ganoon. Nang matapos ako ay iniwan ko na siya roon. Umakyat ako sa kwarto namin, at kumuha ng 2 unan para sa akin. Sa kabilang kwarto na lang ako matutulog. Habang paakyat si Ethan ay palabas naman ako ng kwarto. Kumunot ang noo niya nang makita ang ginagawa ko. What are you doing? Nakakatakot ang boses niya. Umiling ako. Hindi pa rin nagsasalita, dahil baka maiyak ako. Huwag niya sana akong umpisahan, please lang. Pumasok ako sa isa pang kwarto, at inilagay doon ang mga unan. Napailing ako, hindi na naman pala kailangan ng unan, dahil ang dami ng unan dito.
Bumaba ako papuntang kusina, para kumuha ng fresh milk. Narinig ko ang mga yapot ng mga paa niya papunta sa pwesto ko. Love, tawag niya sa akin. Umiling ako at hindi man lang siya tinignan. Hindi ko kaya. I'm making this as a big deal because it is. I told him already that I don't like Krista. But he still went to her and they talked. Why you're making this as an issue is I don't know. I should be the one who's mad at you, but why it turned out to be opposite, mahinahon niyang sambit. Sunod-sunod na ramagasa ang mga luha ko. The way he said it triggered my emotions. Tahimik lang akong umiiyak, habang nagsasali ng gata sa aking baso, at siya ay nasa gilid ko pa rin. Nakayuko ako at hindi siya tinitignan, kaya hindi niya makita kung umiiyak ba ako o hindi. Nagulat ako nang hawakan niya ng marahan ang siko ko. Kahit ganon ang naging reaksyon ko, ay hindi ko pa rin siya nilingon. Love, I'm sorry, okay? Bulong niya habang marahan na hinahawakan ang siko ko. And with that, I broke down. I told you to stay away from her and I thought you agreed. Bulong ko. Nilingon ko siya. Kita ang pagkagulat sa kanyang mukha, nang makitang umiiyak ako. I'm sorry, okay. I'm really sorry and I thought it's fine with you. Pilit niyang pinupunasan ang mukha ko, pero pinigilan ko siya. Hindi pwedeng bibigay ako sa kanya ng ganun-ganun na lang, hindi na kami katulad ng dati. Asawa niya na ako at hindi fiancé o girlfriend lang. And now you know that it isn't fine with me. Kahit sinong asawa ay hindi o okay sa ginawa mo. Tumango siya. Paulit-ulit na pagtango ang ginawa niya. Parang pilit na iniintindi at pilit na pinapasok sa kokote niya, na hindi yun tama, na hindi yun okay. Sige nga, kung kayo ang nasa posisyon ko, hindi ba kayo magagalit o aalma man lang? They talked for goodness sake, and I didn't even have any idea about it. And that Krista is a Molly of all slots. She knows that Ethan and I are already married. Nagkita lang kami roon sa mall kanina. I was with my colleagues, then she came. Lumapit siya sa amin tapos nabanggit niya nga sa akin yung conference nyo. Ethan's voice is soft and gentle. But my mind is in chaos. I don't know what to think now that he said Krista went near him. You went to the mall, it's fine with me. Kaya pala hindi ka nakapag-reply sa akin because of that Krista. Tumango siya. Hinawakan niya ang dalawang kamay ko at tumitig sa akin. Yes, and I'm already sorry, alright. I'll make this up to you. I'll sleep on the couch and you'll sleep on our bed. Is that okay? Bulong niya. Umiling ako. We'll sleep on our bed together. Magpalit ka na para makatulog na tayo. Ngumiti siya at marahan akong hinalikan sa labi. I am mature enough to respond in this kind of situation. I shouldn't be mad at him, he's my husband. On the other hand, Ethan being honest with me all the time between what happened to him and Krista. I guess I should be mad at the latter. I smiled also to him. I think I know what to do first thing in the morning. At the end, pinahupo ko ang inis at galit ko sa kanya, at magkatabi kaming natulog. He did not bother me though. Tinabihan niya lang talaga ako, at wala nang iba pang nangyari. Pagkagising ko ay gising na rin si Ethan. At mas nauna pa siya sa akin. He's all done while I'm still finishing my morning routine. I'll drive you to the hospital, si Ethan. Hindi na ako nagsalita para magreklamo. Wala namang saysay kung magrereklamo ako, dahil ipipilit pa rin niya ang gusto niya. Nang matapos akong magbihis, at matapos kaming kumain, ay dumiretso na ako sa kotse. We're still aloof with each other but it's alright. I don't really mind. Mas okay na yung ganito kaysa naman sa nagbabangayan kami. Habang nakatingin ako sa daan, ay hinawakan niya ang kamay ko. Ang isang kamay niya ay nakahawak pa rin sa manibela. Tiningnan ko ang kamay niyang nakahawak sa akin. Ipinagkibit balikat ko iyon, at hindi na umalma, mas lalo ko pang pinagsalikop ang mga daliri namin. Hinawakan ko ng mas mabuti ang kamay niya. I'll fetch you later, yeah. Sambit niya. Tumango ako. Okay. Tumango rin siya at dinala ang magkasalikop naming mga daliri sa kanyang labi, habang nakatingin siya sa daanan. Nang dumating kami sa parking lot,
ay hindi na siya bumaba, pinagbuksan niya lang ako ng pintuan, pagkatapos tanggalin ang aking seatbelt. "I'm not going with you inside," he declared. Tumango ako dahil alam ko naman kung bakit. I went near him and kissed his lips, before bidding goodbye. "Please take care and slow down, okay?" Bilin ko sa kanya. Tumango siya at ngumiti. "I will." Hinalikan niya ang aking noo, bago ako pinababa sa sasakyan. Diretso akong pumasok ng hospital. Taas noo at walang lingon-lingon. Saka lang ako nakahinga ng maluwag, nang nakarating ako sa pinto ng klinik ko. Ayoko kasing makita si Krista, dahil baka masira ang plano ko, kapag nakita ko siya ngayong umaga. Follow-up check-ups lang ang meron ngayong araw, yung mga batang nagpa-check up dito noong nakaraan ay bumalik ulit, kaya mabilis lang ang naging trabaho ko. Nag-early break na ako after my last patient for this half day. 10:00 pa lang ay nasa cafeteria na ako, para makabili ng makakain. I bought 2 strong coffee. Habang naghahanap ng mauupuan, ay nakita ko si Krista na mag-isang kumakain sa 2-persons table. Lumapit ako roon at inilapag ang 2 kape ko. Mukhang nagulat siya sa pagdating ko base sa mukha, at naging itsura niya. She's still beautiful but I want to scratch her face. She sweetly smiled at me. I mentally rolled my eyes. Pakitang tao. Bakit ba may mga ganitong tao sa mundong ginagalawan ko? "Doc Alea, early break?" Tanong niya. "Krista and I are not that really close. We are close when we're with our other co-doctors, pero kapag kaming dalawa lang, ay hindi naman kami nag-uusap masyado. I don't like her since day one. Same goes for her, she doesn't like me also. Kamusta, Doc Krista?" I smiled while asking her my question. "Really fine and perfect, Doc Alea. I want to laugh at our conversation." "Way to go, Alea." "Doc Krista, I'm just curious. Don't make this as a big deal. Do you have a boyfriend? O husband rather?" Gusto kong matawa sa sarili kong tanong. Nag-iba ang itsura ni Doc Krista sa tanong ko. Ang smiles face niya ay napalitan ng nagtitimping ekspresyon. "Why all of a sudden you asked that?" She laughed. Tumawa rin ako. I don't know why I feel she's nervous about what I'm asking. Just asking, nagkibit balikat ako. And a little bit curious. Kumunot ang noo niya, kaya dinagdagan ko pa ang statement ko. "And we're friends, right? You can tell me some details about your love life?" Tumawa pa ako. Ngumisi siya. "Oh, well, there's nothing much to tell you naman. I don't have one, you know." Umakto ako na para bang nagulat. "Kaya naman pala ang asawa ko ang pinagdidiskitahan mo. That's why you're hitting on my husband, ha?" I mumbled. Sakto lang para marinig niya. Nanlaki ang mga mata niya. Panipik. "What are you saying?" Tumayo ako at kinuha ang kape ko. Iniwan ko ang isa roon. "You know, I'm not nice. So don't start with me." Ngumisi ako at tinitigan siyang mabuti. "You're not perfect then. Wala kang love life. Tapos nakikisawsaw ka pa sa buhay ng may buhay, don't you think you're a fool because of what you are doing?" Hinintay ko siyang sumagot, ngunit wala akong natanggap na salita mula sa kanya. Kaya naman, ipinagpatuloy ko ang mga sinasabi ko. "Hindi pa ako tapos, not yet. Don't worry, I'll find you one. But I think walang magkakagusto sa'yo, dahil dyan sa ugali mo." Itinaas ko ang aking kape at nginitian siya. "Mauna na ako," I said. Tumalikod na ako ngunit nang may maalala pang sasabihin sa kanya, ay muli akong humarap. "And one more thing, Krista. Don't meddle with my business. What's mine is mine. And you find yours. Not my husband." Nagtaas ako ng kilay at itinuro ang kape ko na nakapatong sa mesa niya. "Sa'yo na rin pala yan. Ayoko ng dalawa, gusto ko, ako lang mag-isa. Likewise to the coffee I'm drinking." I smiled before waving at her. Iniwan ko siya roon na nakatunganga, at hindi man lang nakabawi sa akin. Well, I'm sure she's not yet done. Babawi yun sa akin. So, let's get this on.